Par, hello? Sige, sabihin mo lang kung sabihin mo kung okay na. Sabihin mo lang pag start na. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kuleg Suliman ang malupit sa katotohanan. Kasama si Kabunyog Homar Murillo para sa Viewpoint ng mga balita sa internasyonal at mga kaganapan sa buong daigdig. Samahan niyo po kami.
Okay. Context muna tayo, Kabunyog Homar. Ang mga bansa kasi talaga namang ang bawat bansa nag-i-issue o nagpapataw ng taripa o buwis sa mga kalakal na pumapasok sa bansa nila. So sa atin ang tawag natin doon, ano ba yung ine-export natin? Pinapatungan nyo ng taripa ng US at yung mga binabagsak naman produkto sa atin ng US, pinapatungan natin ng taripa. Ngayon, ang sinasabi kasi ni Donald Trump, kasalukuyang presidente ng Amerika, ang sinasabi niya, sa matagal na panahon, luging-lugi ang Amerika sa mga bansa kung saan siya nakikipagkalakalan. Ang sinasabi ni Trump, mababa daw yung mga taripa na ipinapatong ng Amerika sa mga produkto ng ibang bansa. Samantalang yung mga produktong Amerikano, pag pumasok sa isang bansa gaya ng Pilipinas, ay malaki daw yung taripa. So, si Donald Trump ay ito yung nagpasimula ng Make America Great Again, yung MAGA, no? Alam niyo ang MAGA ano ito no, may sabihin natin may pagka-isolationist, may pagka-protectionist siya pagdating sa ekonomiya. So sinasabi ni Trump, Make America Great Again, dapat pantay. Kung ano yung taripa nyo, taripa din namin. So ganon. So in short, ang ginawa ni Trump dito, maraming mga bansa, pinatawan niya po ng taripa, na malalaking taripa na hindi naman ganun kalaki dati. Halimbawa nga dyan, kahit Canada na talagang kanilang, yung Canada ay talagang best friend nila yan no? Canada. Pero kahit yung Canada-US relation pagdating sa trade, nagkaroon po ng maasim na relasyon yan for a time being at hanggang ngayon. Ngayon, maraming mga bansa din ang sinulatan ni Trump kasama ng ang Pilipinas na sinasabi, pagpapataw na kami ng 20% taripa sa inyong mga buwis, di ba? Sa inyong mga ine-export dito sa amin. By the way, wala ka daw sa sound, Kabunyog Homar, Oo, I-check nakamute lang yung kanina. audio mo, no? Nakamute kanina yung Oo. phone ko. Anyway. So, ngayon naman, ano ang pagtingin natin dito, no? Alam niyo po, sa mundo, merong mga mayayaman na bansa at may mga mahihirap na bansa. Yung mga highly industrialized countries, kagaya ng US, United Kingdom, Japan, meron din naman yung tinatawag nating third world countries. Mga mahihirap na bansa, no, kagaya ng Pilipinas, lalo na yung mga bansa sa Africa, no, mga third world countries tayo. So, kung ang sinasabi nga ng United States sa kanilang trade policy ay kailangang 20% rin ang taripa na ipapataw sa Pilipinas, mukhang baligtad yata yon. Pagkat kung dapat may magprotekta ng kanyang ekonomiya ukol sa taripa, yun sanang mga maliliit na bansa kontra sa mga malalaking bansa na mas abante ang kanilang mga produkto at merkado. Ibig sabihin, sa isang bansang kagaya ng Pilipinas, dapat nga tayo yung nagkakaroon ng proteksyon o mga safety net. Isa na nga dyan yung taripa, sapagkat kung malaya mo lamang papapasukin yung mga produkto ng isang bansa sa ating bansa, mamamatay yung ating mga domestic producer ng mga produkto o ng mga commodities. So, ang sinasabi natin dito, sa punto po ng economic scale, para bagang isang higante na gusto niya hati sila sa tinapay, 50-50. Ang kalaban ng higante ay batang paslit. Di ba? Samantalang itong higante, nasa kanya na lahat ng lakas. Di ba? Yung economic power niya, yung economic might niya, nasa kanya na, nasa US na. Sa bansang kagaya ng Pilipinas, mahina ang ating ekonomiya. Dapat nga tayo ang nagpoprotekta sa ating ekonomiya. Pero dito, ang nangyayari, yung Amerika pa, na mismo dambuhalang ekonomiya, na talaga namang napakalaki ng impluensya ng
ekonomiya ng Amerika sa buong mundo, ay sila pa talaga yung magsasabi na, o dapat pantay lang ang taripa, no? Ano epekto niyan? Siyempre, ang epekto niyan, sa karaniwang mamamayan, sa simpleng salita, pagtaas ng presyo ng bilihin. Siyempre, pag ang mga taripa ay mas malaki, yung mga produktong pumapasok dito ay mas malaki, ha? Ang mangyayari po niyan ay tataas din ang presyo ng mga produkto na yan. Dahil kung pinatungan mo yan ng buwis, ng malaking taripa, yan po ay ipapasa lamang sa mga consumer. So meron po yung uh, epekto, chain reaction, lalo po sa presyo, no, at affordability ng mga produkto, lalo na po sa mga raw materials. So talagang ang epekto po niyan ay doon sa mga taong mahihirap, no? Yung paglaki ng presyo ng bilihin. Oo, tama ka diyan, Kabonyog, Colex. Ang talagang pinaka-maapektuhan niyan ay yung ano, yung mga ordinaryong mamamayan. Kung naalala ko nga, meron tayong tinatawag ah, yung parity of prices, ano, yung pagkumpara ng mga presyo ng mga bilihin or tawag nito, yung basket of goods. Usually, ang meron tayong tinatawag yung McDonald Index. Yung McDonald Index, bale kinukumpara noon yung presyo ng isang burger ng McDonald's. Alam ba dito sa Pilipinas, kung hindi ko nagkakamali, mga 45 na yata, 44. So, kung ikukumpara mo yan sa ano, sa ibang bansa, nag-iiba-iba yan, may variation yan. Usually, kapag yung mga ingredients niyan, pwede naman ma-source locally, pero yung company, di ba, yung McDonald's mismo is a multinational company. So, sila rin yung determine ng prices niyan based doon sa ah, local ingredients na pwede nilang ma-source at siyempre yung profitability. Pero mabalikan natin yung tariff, ano, yung konteksto ng tariff or yung balance of trade. Si Trump kasi ang idea niya is hindi raw kasi balanse yung trade. Ang sinasabi ang sinasabi nating balance of trade yung ah, export minus import. So halimbawa, halimbawa na lang sa 100, sabi na 100 billion ano, 100 billion dollars worth of export yung ipinapasok natin sa US o pinapadala natin sa US, i-subtract mo yan yung pinapadala naman nila sa atin, yung import, sabi natin 50 million na. So merong deficit na 50 or 50, merong profit na 50. Pero tiningnan ko yung datos, actually mali pala si Trump. Ah, tama yung sabi mo kanina. Yung kasi hindi lang dito sinasabi natin na yung balance of trade in terms of goods and goods na ipinapasok nila dito sa bansa natin. Kasi meron na rin silang nakabasing mga korporasyon dito, 'di ba? Magpangalan ka ng kahit anong anong produkto, most likely meron niyang ano, meron niyang American brand or American brand 'yan, hindi lang yung mga fast food, pati na yung mga shampoo, sabon, 'di ba? O kahit nga yung mga gatas, kahit meron niyang counterpart dito sa Pilipinas, ano pa rin 'yan, American company pa rin, 'di ba? So yung pagpatong nila ng tariff is actually detrimental hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa kanila. So halimbawa, ang Philippines tiningnan ko yung data, hindi ko lang mai-post ngayon, hindi ko na screenshot. Pero anyway, ang isa sa pala sa pinaka aside from agricultural products, ang isa sa pinakamalaki nating ini-export sa US ay electronics. So bakit ganon? Kasi yung labor dito sa Pilipinas, andito yung mga company, ibang electronics company nila eh. Cheaper yung labor sa atin kapag in-export natin sa kanila, ang mangyayari mas mababa supposedly. Pero kung papatungan nila ng ano, ng tariff na mas mataas, ang mangyayari niyan magmamahal din yung presyo doon sa US. So, parang ano siya eh. 'Di ba meron na tayong mga yung neoliberal policies, 'di ba? US na nagpaano niyan, nagpauso niyan eh, yung GATT, yung WTO, yung APEC, 'di ba? So, ngayon nagba-back out sila sa kanilang pinausong ano, which is detrimental din sa kanila kasi nga yung policy ni Trump masyadong tawag dito, yung yung sinabi mo kanina may pagka-isolationist at protectionist, which was the economic and political
atmosphere noong before World War II kung matatandaan natin sa history ano. So, saan ba 'yung nag-lead, 'di ba sa collapse ng ano, ng stock market at eventually rise of fascism which is sa US nga masasabi natin na medyo may pagka ano ba sabihin niyo, may pagka-fascist na rin ba ang US? Under Trump? Sa tingin ko oo, eh. They are heading towards it, na maging pasista. Especially yung mga anti-immigration policies. Kahit nga yung mismong citizens na pala ng US, merong mga kasong ganyan eh. Dineport nila pero citizen pala. Sinasabihan na mismo ng korte na ibalik pero ayaw ni Trump sumunod eh. So may pagkapasista nga. Ano sa tingin mo? Kasi ganito, si Donald Trump kasi ano 'to, populist. Masasabi ko siya'y populist na ultranationalist, 'no? Ang mga ugaling ultranationalist kasi yung, sagad-sagaran yung pagiging halimbawa maka-Amerikano niya, bagamat Amerikano siya, ultra. Anumang bagay na sobra masama, 'di ba? Ultranationalist, to the point na yung MAGA niya, yung Make America Great Again, halimbawa pagdating sa policy ng immigration, ayan, pag-usapan na rin natin. Maraming mga nababiolate na karapatang pantao diyan. Bagamat totoo 'yon, karapatan ng Amerika na ipatupad yung kanyang batas. Bilang bansa, karapatan nila 'yan para patupad nila yung batas nila, no, sa immigration. Pero habang nagpapatupad ka ng batas kasi may mas mataas na batas yung humanity, yung human rights, 'di ba? Ay hindi naman habang pinapatupad mo ang isang batas, ay lalabagin mo ang isang mas esensyal na batas. Yun yung karapatang pantao, yung pagkilala sa dignidad ng tao, na ang mga tao ay hindi naman mga hayop na tumatawid lang ng border eh. Iyan ay naghahanap ng greener pasture o oportunidad para umunlad. Kung nagagawa ng mga tao yun sa maling paraan, mali nga talaga. Pero kung sila paano ba sila ide-deport? Lalo yung issue ng ICE, di ba? Yung ICE, yung ICE, no? Maraming nakitang mga paglabag sa karapatang pantao. Yun yung dapat ibalanse ng isang bansa na gaya ng United States na talaga namang napakalaki ng impluensya sa buong mundo. Malaki ang kanyang mga ginawang panghihimasok sa mga sa iba't ibang bansa. Ah? Siya'y nanghihimasok at nagugulo yung bansa no? Time and again ang nagtuturo sa atin 'yan kasaysayan ano na yung sabihin natin masyadong ano bang tawag sa Amerika? Nagiging international police na ba siya or big brother mentality? Parang ganon na parang big stick policy, parang ganon. Mukhang hindi tama, no? Time and again, uulit yan sa ating kasaysayan. At yan ay nagre-reflect yung mga ganyang pulisiya, hindi lamang sa political na aspeto, kundi kahit sa mga aspetong pang-ekonomiya, kagaya ng pagpapataw ng malaking taripa sa mga nagdarahop na bansa. Parang bakit mo naman papatawan ng malaking taripa ang mga nagdarahop na bansa kung naghihirap ang kanilang mamamayan? Mukhang sa punto ng pagkilala no sa o pakikisama sa international community, mukhang hindi yun maganda. Yung pagiging ultranationalist ng pamumuno ni Donald Trump. Yun. Yan nga yung medyo ironic ngayon ano. Kung titingnan mo yung US, for the siguro since panahon ni Reagan ano, ni Ronald Reagan, 'di ba pinatupad niya yung ano, yung, neoliberal policies nga na kung saan yung mga bansa ay pumasok sa mga, tratado or treaties na kasama na nga yun Isa. ng Pilipinas, yung free trade, 'di ba? Free trade. So kahit nga dito sa Pilipinas meron tayong free trade na ano, free trade zone. Pero ang ano nito, ang irony nito, supposedly si Trump ay gusto niyang maging isolated yung US
sa mundo. Which is not feasible and tenable kasi nga, yung mundo ngayon, ang setup is globalization na, di ba? At ang nakakatakot nito, yung tension between China and the US is not anymore, medyo lumalala. Although nagsimula siya sa ano, sa trade war, which is ongoing nga, yung trade war between China and the US. Kasi yung US ay yung China gusto nilang ano eh, gusto nila rin na magkaroon na rin ng parang sphere of influence, 'di ba? Yung parang ang tawag nila doon yung belt, 'di ba? Yung mayroong mga bansa diyan, especially sa yung mga third world country din nakasali or emerging economies katulad ng Brazil halimbawa, ng Russia. So, yung China, hindi na siya simpleng ano lang eh, hindi na siya simpleng political, geopolitical powerhouse, kundi economic powerhouse na rin siya eh. Tingnan mo lang dito sa Pilipinas, 'di ba yung Lazada, halimbawa, ay mga nagsusulputang mga dito sa Naga halimbawa, meron ditong Hong. Yung Hong, mga produkto yun na Yes. galing China na mga Chinese. Mm. parang ano lang, mga peking, hindi na, oo, parang branded yung iba pero peking produkto. Which is dominated na nga ng China, na ang US ay parang sabi niya, parang naalala na tayo, which nagsimula nga 1980s pa eh. Una naungusan sila ng Japan sa electronics product halimbawa, or sa later on sa kotse. Mas dominant na ang Toyota, mas konti ang makikita mong Ford brand dito sa Pilipinas. Mas dominant ang ano ba, yung Toyota nga galing Japan. Pero yung policy kasi ni Trump na sabi niya gusto niyang i-balance yung trade is unnatural kasi yung free trade supposedly it should encourage yung quality of products na at the same time bababa yung presyo. Parang magkaroon ng hindi naman equality, parang ano lang hindi naman masyadong malilate yung ibang bansa, hindi rin masyadong aabante economical yung ibang bansa. Pero in reality kasi ganun talaga yon. Kung sino yung mas innovative, sino yung mas mababa yung presyo ng mga produkto, yun ang tinatangkilik. Isang example nga diyan, yung halimbawa yung between iPhone and Samsung Android ano. Technically mas mahal yung ano, yung iPhone pero marami pa rin bumibili. Pero sa market, mas malaking market siyempre ng Samsung, yung Android. Pero kung babalikan natin yung 20% na gustong ipatong or ipataw ng US sa Pilipinas, tama ka dun sa sinabi mo eh. Hindi naman ang maapektuhan niyan yung pinaka malalaking companies. Although meron siyempre, pero ang pinaka-direct na epekto niya ay yung sa ano, ordinaryong mamamayan. Especially yung mga ah, nagtatrabaho halimbawa sa call center na lang ano, halimbawa. Merong epekto at epekto yan kasi nga yung product nila or yung rather yung product natin i-export sa kanila would be higher, which will translate to lesser jobs and kokonti rin yung ano, yung kita ng ordinaryong mamamayan. Mhm. Kaya nga ako, ang isang aspeto lang kasi yung tariff eh, di ba? Isang aspeto lang yan. Pero kung titignan natin yung buong picture, yan eh ano eh, masasabi natin yung pagsasamantala ng isang napakalakas na bansa sa isang mahinang bansa. Kagaya ng Pilipinas. Ano nga ba naman ang laban mo kung talaga magdedeklara ang Amerika ng ganyang taripa, di ba? Parang dapat ang naging basihan sana ni Trump, no, ng kanyang economic policy, hindi lamang yung makapag-deal siya. Kasi si Donald Trump ay isang negosyante. So sabi nga yan, yung make a deal, the art of deal, di ba? Mahilig siya sa deal. Pero kasi sa negosyo 'yon. Ang gobyerno ang pinag-uusapan ay tao, mamamayan, people. Tao may dignidad, may karapatan, may buhay. So hindi naman ang tao ay produkto o isang hayop. So dapat may mga consideration, humanitarian consideration sa mga maapektuhang mamamayan
humanitarian consideration, di ba? May aspeto dapat ng ganon. Pero dahil nga parang deal lang yan, kung parang kailangan maka-even lang tayo. Kung ano yung taripa nyo, taripa din namin. Sa biglang tingin, akala mo fair. Akala mo patas lang. Pero pag sinuri natin, hindi yun patas dahil hindi naman parehas ang lakas sa ekonomiya, ang lakas sa impluensya ng Amerika, mga maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas. Napakalayo. Pero, time and again, marami tayong mga economic policies, pulisiya sa politika, sa military, dinodomina ng United States, di ba? Yung mga EDCA, yung military bases nila. Kumbaga, tapos pagdating dito sa taripa, ay mukhang hindi man tayo makakuha ng konting provecho o buwelo kay Trump. Kumbaga, ano ba talaga ang ating relasyon? Kami ba talaga gagamitin nyo na lang? Tayo ba'y parang basahan na lang na ginagamit ng bansang kagaya ng US kung gusto nila? At bibigyan nila tayo ng taripa na mataas kung gusto din nila. So, yun ang mga mahalagang tanong no? Sapagkat tayo naman bilang bansa, napakarami talaga mga pulisiya na umaayon sa design ng United States. Hindi ko po sinasabi na walang itinutulong ang US. Hindi po. Ang sinasabi ko dito, hindi lamang sa ekonomiya dapat tinitignan ang relasyon. Hindi lamang ekonomiya, hindi lamang politika, kundi relasyon ng kapwa-tao sa kapwa-tao. Yan yung aking pagtingin dyan, Kabunyog Romar. Saka ang bottom line naman talaga kahit yung politika will always be affected by economic conditions. So, yung US for the past several decades, masyado nilang isinusulong yung neoliberal policy, yung free trade. Pumasok nga tayo diyan kasi ni-require sa atin para makautang tayo sa kanila. Kailangan natin pumasok sa mga treating ganyan, sa GATT, sa APEC, etc. So, yung nangyari ngayon, which na-experience na mismo ng US, kaya nga, sabi nga ng ibang eksperto, si Trump ay isa lamang symptom ng isang mas malaking problema, which was brought out by, ito nga, yung neoliberal. Kasi, nung inimpose nila yan, simula 1980s, yung free trade na yan, paunti-unti, yung mga companies na nakabase sa US, especially yung manufacturing, ay lumipat na sa ibang bansa na which have lower labor cost at taxes. So, halimbawa, yung pala, yung iPhone, isa sa major manufacturing yan, manufacturing uh, facilities niyan ay nasa China. Nasa China yung iPhone minamanufacture, hindi naman sa continental US kasi nga mas mababa yung labor. At yung mga dating mga companies, automotive companies halimbawa, katulad ng Ford, ganun din ang nangyari, naglipatan. So, merong mga cities dati na ah, naging parang ghost town na ngayon. Dating merong mga car manufacturing companies. Halimbawa, sa katulad sa Michigan, yung Michigan is isa sa center ng pag-manufacture ng ng mga cars. Nung nag-open up sila sa free trade, yun na nawalan ng maraming empleyado, nagtanggalan. So, marami na ring homeless, 'di ba? Kung titingnan mo yung may isang documentary na parang ghost town na siya at meron ng mga tents. Yung mga tents na yun ay ino-occupy ng mga walang bahay, yung mga homeless na Amerikano, walang trabaho. At yung iba ay nagiging drug addict pa. So, yung economic aspect, parating meron yung consequence sa politics. Kaya nga si Trump ay nanalo dahil nga sa promise niya na ibabalik niya yung greatness daw ng US, which is sa ngayon mahirap nang ibalik kasi globalist na tayo eh. Kapag pinilit niya kasi yan, yung policy na yan, especially yung ongoing trade war niya with China, it could lead to another world war at damay tayo dyan ang Pilipinas. Hindi pwede, kahit wala nang base military yung Amerika dito sa Pilipinas,
damay pa rin tayo kasi identified tayo as, bilang ally ng Amerikano. 'Di ba yung last year merong mga sunod-sunod na balita, may mga nakukuhang parang drone submarine sa ano, yung malapit sa Masbate, which is San Pascual, yung San Pascual, isang island o isang munisipyo. Malapit lang yan, eh, mga 2 oras na biyahe galing Pasacao dito sa amin. So 2 hours by boat, andun na. So, obviously yung China, meron talaga siyang intention na, 'di ba yung target nila is 2027 or 2028, i-invade nila yung Taiwan. Isa tayo din sa strategic na lugar. So yung gano'n na, mga trade policies na gano'n, trade war, detrimental 'yun sa world peace. Eventually magbo-boil down 'yan sa sa maaaring maging uling world war or regional na, giyera dito sa Asia. Particularly China and Taiwan, which is madadamay siyempre yung kasi alay yung US at Pilipinas diyan, eh. So parang symptom lang 'yan yung mga ganyan na policies. Oo. Ang tendensiya kasi naman talaga time and again, ang ang mga dambuhalang bansa kagaya ng US, nilalamon niya yung mga lokal na produkto. Halimbawa, yung sapatos. Kapag pinasok mo na ngayong mga footwear, mga sapatos ng mga Amerikano at mga dayuhan, ano ba naman laban ng ating mga produkto? Pattern naman yan na talagang natatalo yung mga domestic product, yung lokal na produkto laban dun sa produkto ng dambuhalang bansa kasi mas advance ang kanilang technology, mas maganda ang design, everything, di ba? So lugi talaga ang isang mahirap na bansa sa isang dambuhalang bansa kagaya ng US. Saan mang aspeto lugi. O tignan nyo, pero pag tinignan natin ang kasaysayan, fair ba tayo sa Amerika? Kung ang basehan lang ni Donald Trump ay unfair na ang Pilipinas dahil mukhang mas malitang taripa natin sa kanila, tignan natin yung kasaysayan. Nung tayo'y lumaya nung 1946, 'di ba? Yung July 4, 1946. Yeah. Yung parity Pasimula rights. ng Third Republic. Oh yes, yung parity rights kung saan malaya na nga daw tayo politically, tayo naman daw ay sariling gobyerno na, pero natatamasa ng mamamayang Amerikano yung karapatan ng isang Pilipino. Parity rights. Doon pa lamang napakalaking Yung sa kawalang parehas. katarungan, agarapalan, di ba? Na paano naging parehas kung malaya na kami? Bakit natatamasa ng mamamayang Amerikano yung karapatan ng isang mamamayang Pilipino? So, yun. Pero yan ay nasa tala na lang ng ating kasaysayan. At hindi yan madedenay. Kaya kung babalikan natin ang mahabang kasaysayan ng relasyon natin sa Amerika, makikita natin na napakaraming pagkakataon at panahon na tayo ay luging-lugi sa mga tratado, economic treaties, mga military treaties na papad natin sa ngalan ng pagkikipag Oo. sa ngalan ng ating mabuting relasyon, di umano sa United States, 'di ba? Kahit na lang yung Mutual Defense Treaty 1951 ba 1952? 1951 Mutual Defense Treaty na hanggang ngayon in effect 'yan. O Yan 'di nga yung ba? delikado, O eh. natuto pa rin ng Amerikano yung kanilang commitment sa atin. O. Kung magkaroon ng mga armed attack sa bawat isa, 'di ba? Sino bang Mm. maraming kaaway? Mm. Anyway, pinapakita lang natin dito na talagang kung taripa lang pinagbabasihan ni Donald Trump, mukhang mababaw. Sapagkat kung titignan mo yung history mula pa noon, mukhang napakarami na nating ibinigay na pabor sa United States. Mm. Oo. Yan nga yung parating symmetric, hindi symmetrical yung relasyon natin sa US kasi nga halimbawa, sa issue na lang ng tawag nito, ng visa
yung mga Amerikano, napakadaling pumasok dito sa Pilipinas kahit nga walang visa eh. Yung Pilipino, mahirap, pahirapan talaga. Napakaraming Nga nga eh. requirements. Tapos economically talaga, dehado tayo. Kasi nga, parang ano dyan eh, ang competition dyan ay parang mall, isang malaking mall, sabihin natin SM, tapos sari-sari store. Yung nangyayari dyan. Hindi, paano naman makapag-compete yung sari-sari store sa mall? Parang ibang kategory yan. Tapos, iimposan pa tayo ng ganun, medyo malaking tariff. Which is, unfair kasi nga, in terms of, kasi ang nangyari, ang status ng Pilipinas, parang tapunan tayo ng surplus, di ba? Yun yung for the past several years, kahit simula sa military equipment, 'di ba tayo yung hindi naman dinodonate totally yung yung mga equipment, yung mga barko, yung eroplano. Usually yung mga pinaglumaan nilang gamit, ipinapasa sa atin. Tayong bumibili. Papautangin ka nga, 'di ba? Yung parang ang tawag diyan, yung ginigisa sa sariling mantika. Papautangin ka, yung gobyerno papautangin para makabili ng mga military equipment na pinaglumaan na nila. Tapos iinteresan tayo doon sa do'n sa utang, 'di ba? Parang ginisa talaga tayo sa sariling mantika. In terms of sinasabi nilang Yun ang nap free trade, ano naman wala naman tayong malaking industriya na kayang mag-compete sa US, mga agricultural products usually ang ini-export natin sa kanila. Although meron nga yung electronics, pero American company pa rin 'yun. Or rather American company at Japanese company at iba pang hindi naman 'yun sa atin. Ah, Although nandito yung manufacturing nila, plants kasi nga mababa yung labor. Pero talagang dehado tayo kahit saan, maging militarily, economically. At siyempre yung impluwensya nila sa politics andiyan pa rin kahit papaano. Although yung panahon halimbawa ni Duterte na medyo nagsabi niya nag-pivot daw, nag-pivot daw siya sa China, pero ano pa rin naman yung yung mga treaty natin sa US andun pa rin. Ini-impose pa rin sa atin, which is hindi nga tayo makawala kasi andun yung yung economic aspect, parating andun yung economic aspect, which is always the most powerful na weapon pwedeng i-weaponize ng America against sa kanilang hindi lang sa kanilang mga kalaban, pati na sa kanilang kinoconsider na allies. At ang masaklap nga dyan, we will be one of the targets just in case na mag-escalate itong trade war between China and the US na lumala siya. Dati no, parang proxy war lang ang nangyayari. Pero ngayon, which is pwede maging direct confrontation. Kasi noong daw, noong 1990s, tuwing may parang military exercise ang China malapit sa Taiwan at parang nagbabanta yung saber rattling na tinatawag. Magpapadala lang diyan ang US ng isang eroplano, uurong na yung barko ng China. Pero ngayon hindi eh. They are very aggressive at yun nga, sinakop na yung iba nating technically din naman territory pero within our exclusive economic zone. At yun nga, kabi-kabila yung ating problema economically at politically, pero yung supposedly ally, isa sa mga kakampi natin or allies natin, yung US is parang ginigipit pa tayo ngayon. tayo kasi Kabunyog Homar, sabihin lang natin sa ating vlog, no? Hindi tayo maka-US, hindi rin tayo maka-China, hindi rin tayo maka-dayuhan. Hindi po. Tayo ay maka-Pilipino, maka-Pilipinas tayo. So, ano ba ang bunyog? Pro-US, pro-China, pro-Philippines po tayo. Anong ibig sabihin nun? Gusto natin ng mga pantay na relasyon sa ekonomiya, sa politika, sa iba't ibang bansa, mayaman man o mahirap na bansa. Ang gusto lang natin ay isang relasyon na pantay. So, ayaw din natin ng gulo, ayaw natin ng away, di tayo nakikipag-away sa, di ba, sa kahit anong bansa. Ang gusto natin talagay ang mundo maging makatao eh, di ba? Ganun lang naman 'yan eh sa madaling salita. So, tayo sa Bunyog, kasi may mga nag-iisip, anti-US tayo. Hindi po, sinasabi lang natin yung sa tingin natin ay mali na. No?
Pero kung may mga nagagawang maganda yung US, di okay yan, welcome yan. Pero yung mga mali na mga pulisiya nila, kagaya nitong taripa ni Donald Trump, mukhang ito'y hindi maganda sa panlasa ng mamamayang Pilipino. Kaya ako, Kabunyog Homar, sinasuggest ko sa mga congressman, sa mga senador, kung ano-anong resolution pinapasa nila. Eto, magkaroon sila ng resolusyon na batikusin nila itong taripa ni Donald Trump. 'Di ba? Yan ang role ng Senado at Kongreso, no? Kita nila yung boses ng Pilipino na tayo ay bayan na malaya, tayo ay bayan na mahal natin yung bayan natin. Hindi tayo basta madidiktahan lang. Or masabi ko na, economic bullying yan eh. Bakit economic bullying? Alam ni Donald Trump, alam ng US na wala namang kalaban-laban ng Pilipinas. So gagawin niya yung gusto niya. Dahil wala nga tayong laban at mahinang ekonomiya tayo, susunod na lang tayo sa gusto nila. Ganun ang lumalabas diyan. So kahit po sa ekonomiya, nabubuli tayo ng bansang kagaya ng United States. Saka isa pa, alay natin sila isa sa mga ating kakampi dapat na at parang ganito, nawalan sila ng credibility yung US kasi nga sila yung nagpauso ng ng free trade na yan ah, yung malayang kalakalan sa mundo. Which is, nagdedepende na lang yan sa kalidad ng produkto, sa demand. Which is, meron naman tayong advantages dyan minsan sa may mga produkto tayo na advantageous tayo kasi wala sila doon. Ano ba, yung banana, ano ba, isa tayo sa, yung coconut oil, isa tayo sa major exporter niyan sa US. Na, kung isipin, napakaliit lang naman na market niyan. Usually, hindi naman yan trillion or billion na, mga 100 millions lang naman. Na parang mababawasan pa yung kita ng mga exporter natin na ang ibang exporter natin American companies pa rin eh. 'Di ba yung mga nagpa-process ng mga oil dito sa bansa natin ganun pa rin. American companies or foreign companies na kakonti na nga lang at sa ngayon marami na rin sasarang mga negosyo dahil yan sa mga policies na hindi lang sa bansa natin kundi sa US mismo. Halimbawa, yung mga policy ni Trump tungkol sa pag-istrikto sa mga immigrants ay nagresulta sa pagkawala ng mga nagtatrabaho na sa farm. Yung ibang farm, wala nang gusto magtrabaho kasi nga huhulihin sila eh. Meron din tayong mga kababayang Pilipino na nandun na, nandun na mismo sa Amerika. Pero, suportado nila si Trump kasi nga, nakikita nila, especially yung mga legal na immigrants, yung naging citizen na ng Amerika. Nakikita nila kahit yung kapwa nila Pilipino na illegal pumasok doon ay parang balakid sa economy ng US, which is not true kasi nga kahit yung mga sinasabi nating illegal immigrants parte yan ng economy ng bansa nila. At dito naman sa atin yung pag-istrikto nga dyan sa trade policy niyan, yung dagdag na taripa, it always translate na medyo malapit sa bituka ng ordinaryong Pilipino. Yung siguro, mababawasan yung siyempre yung kita ng mga kumpanya na nag-export sa US. At magbabawas din sila ng mga workers. Magsasarado yung iba siguro na hindi kaya. Especially yung mga start-up, yung mga maliliit lang na company na nagsisimula pa lang. There's a big possibility talaga na magbawas ng mga empleyado. At yung iba siguro pwedeng magsarado na eventually. So siguro i-wrap up na natin Kabunyog, Colex, yung ating topic for Oo. today. Basta tayo, Homar, at sinasabi lang natin, nais natin ng magandang relasyon sa lahat ng bansa, Amerika man yan o anong bansa, no? Gusto natin ng magandang relasyon. Pero gusto natin ng isang relasyon na may respeto, hindi mapagsamantala, hindi nang aabuso, hindi nang bubuli. Mapa-US man o China. No? Sa ganung punto, mapa-US man o China o kung sino man. Kasi kung ang nangyayari lamang ay papairali ng isang mas malakas na bansa ang kanyang kapangyarihan laban sa isang mas mahinang bansa, hindi po yan maganda sa relasyon na nakakaapekto sa buong mundo, no? Yan po ang aking huling mensahe
sa ating vlog. At sususugan ko rin yung ano, sinabi. Hindi naman sa naging anti-US tayo or anything. Dapat lang talagang ano, bigyan tuon or pansin yung mga negatibong polisiya ng Estados Unidos historically at ngayon mismo. At yun nga, ang mga bansa ay parang mga tao rin na dapat mutual respeto para hindi tayo umantong sa mga medyo mas malalang sitwasyon. So, yan po. For now, yan na muna ang aming topic, yung tungkol sa international news ng tariff na inimpose ng US sa atin. Tungkol by next week, TTH is po yung ating ano, schedule at may pwedeng makasama natin si Sir Boji Watko from saan nga yung ano, yung area ni Sir? Organizer siya sa Nueva Bunyog Nueva Organizer Ecija. Nueva Ecija, ano. So, yan po. Hopefully, makasama natin sila next week. So, yan na muna po for now. Maraming salamat po sa pakikinig. Extra na tayo.